Mr. Chair, ang usual reaction mo, kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na pakinggang narinig ko na na-ambush yung husband mo. Ayan na bagabag is your father? Pari ito. Ha? Pari ito. Pare pala. Ang pare is your father? Opo. So, kapag ikaw ay nasuspende because of that complaint na nasa Quagayan, sa Guniang Panalawigan, just like the Misamis Occidental incident, yung mayor doon nasuspend by the Sangguniang Panalawigan na nagkakalakay ng kanyang kaso. Kapag ikaw ay nasuspende, sinong papalit sa'yo? Vice Mayor po, sir. Vice Mayor. Kapag napatay ang Vice Mayor, sinong papalit? First na konsilor. Which is your father? Opo, sir. Who is your father? Okay. Kasi, isa rin sa sinabi kanina, mga allegations ng kampo ni Alameda. Sinabi mo daw na hindi ka papayag na yung Vice Mayor ang uupo, papalit sa'yo kapag ikaw ay nasuspindi. Wala po akong sinabi na kanami, sir. Okay. Thank you for that. You're raising your hand? Yeah, wait. Yes, Your Honor. Doon po kasi sa sagot ni Mayor na nabagabag po siya, I don't think he was nabagabag po. Kasi kung nabagabag po sana siya, he should have shared the post regarding the ambush of our family, of our loved one. Pero we never felt his sympathy towards us. Hindi namin na-feel na parang nasaktan siya sa nangyari kasi hindi niya shinare yung nangyari sa kanila. Even a simple condolence, we never heard from him or his family. Wherein there was once a time na close naman po kami because I was an acquaintance maybe. Wala po kaming narinig na condolence kahit PM lang. Wala po kaming narinig na mga pagsimpatya po niya sa amin as the bereaved family of his constituents po. Honestly speaking, Mayor, hindi ko po na-feel. Kahit konting assistance, walang financial assistance cannot aid the pain and the hurt that we felt, Your Honor. Kaya the list that we can expect, sana mayroon mo lang assistance. Kaya tanong ko, meron o wala? Meron? Meron po. Pero, so yung gusto ko yung nafe-feel ko po hindi sa financial assistance. Given yan, alam ko yan. Pero yung kaya tanong ko lang. LGU po yun, not from them. From LGU po. LGU? To his leadership. Okay, thank you. Mr. Chair, tama nga naman yung sabi ni Ma'am. Mayor, nung makarating sa inyo na inambush po si Vice, hindi man lang kayo nag-extend ng condolences, nagpadala ng bulaklak o pumunta sa Boron? Did you do that? Hindi po, sir. Kasi may mga nagsabi pa sa akin na ayaw po nila akong makita na pupunta po dun sa Boron. Sino nagsabi na ayaw ko makita? Mga tao po na... Sino mga tao? Sa kanila po. Sino mga tao malapit sa kanila? Bali yung nag-istorya po na... Hindi kasi sir, kung wala kayong tinatago, wala kayong iniisip, malinis konsensya nyo, ba't kayo matakot pumunta? Kung talagang kaibigan yung inyong Vice Mayor, wala kayong problema sa inyong dalawa ni Vice Mayor, you could at least, kahit man lang, sige, natakot na pumunta. Kahit man lang nag-chat o nag-text ka sa pamilya na condolences, nakarating sa akin, yung masamang balita, I'm so sorry to hear about that. Is there anything I can do to help you? Just let me know. Yung mga ganun salita, wala, ano? Kasi Kapakul po ang... Meron, wala. Ganun ka. Kapitan Raul po ang tinext ko po noon. Bakit si Kapitan? Bakit hindi mismo ang immediate family? Kapatid na po. Bakit hindi po mismo yung immediate family? Yung asawa po ni Vice? Isa po ang talagang class ko po noon. Maski na. Kasi Vice po yun eh. Dapat nang bilang as a courtesy and respect to the wife of your Vice Mayor, kahit man lang mag-extend ka ng condolences or mag-post ka man lang sa iyong Facebook account, Facebook page. May post naman po sa page. Meron kang pinost? Sabi, wala. I did not see any post for regarding that. Ang may post po na nakita ko, Your Honor, is yung sa missing person na si Mel Jose niya. Yun lang po ang nakita kong sinare ng page nila. But yung sa amin po, never. I never see whatever post na sinasabi niya. Wala po akong nakita, Your Honor. Sana meron kang post doon. Sa page po. Wala akong makita eh. Wala po, Mayor. Yung Romel po yung sa personal na kon ko po. Yung missing ang hinahanap niya, ba't yung kailangan hanapin yung si missing? Dapat mag-condolence ka muna doon sa pamilya ng biktima. Sa His constituents, by the way, Your Honor, that's why we're expecting his sympathy to us.
Yeah, Opo, kasi- sa lahat kasi, Galing sa legislative staff po kasi yung sandali po, Mayor, di ba, Mr. Chair, ang usual reaction mo, kapag yung Vice Mayor may nangyari na ambush, masasaktan ka, malulungkot ka, and the first thing to do is to inform the constituents, but first and foremost, yung family ng victim na I'm so sorry na pakinggang narinig ko na na-ambush yung husband mo, I'm so sorry, and then nag-post ka sa social media accounts mo na pumanaw na itong siya na ambush, don't worry, I will go to the bottom of this investigation, etc. I'll help in the investigation. Wala ka man lang ganun, kahit man lang pakonsuelo lang sana, wala kang ginawang ganon. Sir, kasi yung sa pinarating po sa akin kasi po noon, sir, na ayaw po akong makita, ganun po, sir. Hindi yan, ayaw ka makita. Sige, granting ko itong sinasabi mo, granting and telling the truth. Okay, for the sake of arguments. Pero iba naman yung ayaw ka makita doon. Pero iba yung nag-post ka man sa social media account mo, pakikiramay. That's what I'm talking about. Which you did not. At anong dahilan? Huwag mo na sabihin na ayaw ka papuntahin. Ayaw ka papuntahin sa loob ng social media account. Hindi ka naman makapasok sa social media account physically. At least man lang, pinatype mo sa mga liporis mo na magpadala tayo ng condolences dito. Opo, pero naman po, sir. Bakit? Wala daw eh. Yes po. Kaya kayo ba, ma'am, Mrs. Alameda, nakatanggap ng condolences man lang mula kay Mayor after the incident? Wala po, Your Mayor. Ay, wala po, Your Honor. At alam po ni Mayor din ang personal number ko kasi dati din po akong konsehal. So, dating nagte-text po kami. See? Wala po kaming na-receive. Kahit isa po sa amin, wala pong naka-receive ng condolence. That is the right and decent thing to do, is to inform. Much more, meron kang number na pala niya. If not in the social media, at least man lang sa personal phone number ni Mrs. Alameda para sabihin, I'm so sorry, Mrs. Alameda, na-ambush yung Mr. mo and tutulong ko sa investigation, etc. But you did not do. Nakakapagtaka nga, kahit na sino, magtataka nga, tataas ang kilay. Tapos yung paulit-ulit yung hindi bigyan ng dahilan, hindi ka pinapapunta. May mga ayaw magpapunta sa'yo doon. Yun ang palagi mong binibigyan ng depensa. Or wala kang ginagawa na gano'n, Mayor, dahil ini-expect mo na ikaw ang pagbibintangan nila na mastermind na paggawa ng krimen na yon. Iniisip mo na ba yan na ako ang pagbibintangan nito? Kaya hindi na ako maglapit sa kanila, magpapalabas ng simpati. Hindi po, nung kamamatay na po, may mga balibalita na po na ako ang pinagbibintangan po nila. Okay. Mayor, kahit na ikaw ang pinagbibintangan, pero kung malinis ang konsensya mo, wala kang tinatago, at gusto mong ipakita yung iyong pagsisimpatiya sa kanila, kahit paano mga chismos kumakalat dyan, you would still do the right thing and the decent thing, which is mag-extend ng condolences dito sa immediate family. At meron ka naman pala daw number ni Mrs. Alameda, which you did not do. Yun nga po ang nakapagtaas ng kilay. Di po ba? And then, kahit man lang sana po sa social media, para sabihin nyo, inambush yung ating Vice Mayor, huwag kayo mag-alala, ako ay magpapaimbestiga. Sige, konsultahin mo yung kung anong dapat na sagot, yung abogado na sabi mo. Yeah, go ahead, you can consult him. Okay, so pakisagot lang po. So again, ikaw kasi pinagbibintangan, kaya ayaw mo ipaalam sa iyong mga constituent na ikaw ay tutulong, mag-cooperate at simpatiya sa pagkamatay ng iyong Vice Mayor. Again, yun po yung bibigyan mo ng dahilan kasi nagsasabing huwag kang pumunta doon. Ang layo ng sagot mo, hindi ko makonect po. Huwag na rin kalimutan mag-follow, like and share on this video. Thank you.